Sa pahayag po ng Philippine Embassy sa Cambodia, sinabi po nito na nailigtas po ng Cambodian National Police ang mga biktima sa Kandal Province noong September 23. Nailigtas po ang nasa 20 Pilipina sa Cambodia at yan po ay kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. So ito ngayon po ang siste. Dinala umano sila doon hindi pa matukoy na ahensya dito sa Pilipinas para magsilbing surrogate mother. So babayaran ka, no? Yeah, to carry your baby. Para kung surrogate mother ka, ano yan, parang sa laboratory, yung may sperm cell at saka yung egg, tapos itatanim sa'yo, na lang sa'yo yung embryo. Hindi mo egg, yung na-fertilize. So yung parang, yung fertilized egg, na na-fertilize sa petri dish sa laboratory, itatanim sa'yo, ikaw yung surrogate mother. Ikaw magka-carry Who will carry the full term, up to 9 months. Hanggang 9 months, ikaw yung magdadala nung tinanim sa'yo na fertilized egg. Grabe, no? Yung surrogate mom trafficking. So ayon kay Foreign Affairs Undersecretary for Migration Eduardo Jose de Vega, 13 po dun sa mga nailigtas na Pinay, nasa iba't ibang yugto na ng pagbubuntis. So, tinuloy. Tinuloy. So, nasa isang lokal na ospital sa Cambodia ngayon. Ang mga ito, talagang lumipad ka para sa Cambodia, no? Para maging surrogate mom. At nakatakda na umanong umuwi sa Pilipinas ang 7 iba pa. Natukoy na nakuha ang mga biktima sa pamagitan ng online recruitment. Hindi naman matukoy pa kung sino ang nasa likod po ng online recruitment ng surrogate mothers at kung anong nasyonalidad ng mga ito. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.